Yun, tapos na yung ating nakapag-test na sila sa inabang natin na PVC, mga PPR. Ngayon, nagkakabit tayo ng water closet, tapos lavatory, walhang na lavatory, wala siyang pedestal. Tsaka mga faucet, kakabit natin. Ito yung ating yung abang natin. Pakita ko. Yan yung abang natin ng PVC. Tapos, doon sa lavatory, water closet, tsaka itong yung sa closet. Yan, tinaas ko sa kasi yung faucet niya, ito, gagamitin. Yan, may telephone shower siya. Para yung telephone shower natin, nasa ilalim nakakonect. Kumbaga, two-way faucet yung gagamitin. Ayan. Then, ito yung water closet na ikakabit natin. Tapos, ito yung abang natin nakaraan. Tapos, ito yung wall hang lavatory. Ibig sabihin, pag wall hang, wala siyang pedestal. Pagka ganyan, ang gagamitin nyo. Ganito na. Yan, gamit yan Dynabolt para mas matibay. Kasi yung shoe, yung basta naka-clamp lang or sa pader na lavatory, tapos nakapatong lang si lavatory, pwedeng bumagsak yung lavatory nyo kasi maghahawak lang doon yung P-trap. Yun, kaya ganito gagamitin nyo, lalo na pag wall hang, yung pag walang pedestal. Ibig sabihin ng pedestal yung meron sa ilalim, may ceramic pa siya or may stand. Kaya ito yung gagamitin nyo, itong gantong yun. May nabibili naman ito, if ever wala, pwede kayo gumamit ng Dynabolt na 3/8 or 5/8 yun, kasi yun. Or itong stainless steel basin bolt, yun. Ito, ang kagandahan dito kasi may washer na compared sa Dynabolt. May washer siya, pero hindi ganito na, ito yan, yung PVC type or plastic na kahit mahigpitan, hindi makakompromise or mababasag yung inyong yung inyong lavatory. Ngayon, bubuin ko muna itong ating water closet, tsaka itong bago kay kabit, itong ating lavatory. Lalagay ko na rin yung faucet, tsaka tsaka yung kanyang P-trap. Unahin na muna natin yung itong lavatory. Bali ang taas ng lavatory, from finished flooring, ito na yan, finished flooring tiles. Itong ibabaw nito, yan, kailangan 85 to 90 cm. Dito, 85 cm lang yung gagawin ko para hindi naman ganun kataas. Kumbaga, pakita ko. Pagdating dito sa hanggang dito nyo lang. Yan. Kumbaga, hindi kayo masyadong nakatik din ganun or abot nyo siya. Kumbaga, komportable yung pagkakaano nyo. Pag nyo doon sa laboratory, pag kilos. So, yan yung ating tox na ito na. Nalagyan natin. Tapos, lalagyan natin yung screw niya. Yan. Dari dalawa yan. Yan. Yan guys, yan yung screw. Tapos lagay natin yung washer. Yung plastic na washer yan. Para paglalagay natin nung lavatory, nakaano siya, kumbaga, yan yung magsisilbing washer niya doon sa ating lavatory. Yan, kabit natin to. Tapos, tsaka natin ipapasok yung ating lavatory. Yan, pero bago ko yun, kakabit ko muna itong faucet doon sa lavatory para hindi na ako mahirapan na magsalpak nung faucet, kasi pag naka-install na yung lavatory tapos tsaka ko pa nakakabit yung faucet, medyo dudukutin pa or medyo mahirap abutin. Ito, pagka kalas pa yung lavatory, mas bilis magkabit ng faucet. Tsaka yung strainer ng ating lavatory lalagay ko na rin. Tapos yung faucet lalagay natin, ito yung nut nya, yung rubber nya, parang ipitin natin yung lavatory ng rubber, isa sa ibabaw tsaka isa dito sa ilalim. Ang purpose nitong rubber na to, yan, isa para yung nasa ibabaw, kasi syempre matatalab siya sa tubig para hindi rin tumulo yung tubig galing sa ibabaw ng laboratory.
Yan. Tapos, tsaka pag nag-fit tayo, di rubber yung naka, ano sa laboratory yan, kasi ceramic siya. Isa rin yan para mabawasan na pag hinigpitan natin yung washer or yung nut, hindi masyadong mapisa yung ating ano, or mabasag yung ano, yung ating laboratory. Iwas din yon yan, kaya may rubber. Yan, tapos lagyan natin yung nut. Tapos dito sa P-trap, una natin kakabit itong strainer ng laboratory natin. Yung strainer niya, ang magsisilbing nut, ito na rin ano, yung tailpiece niya, itong tailpiece. Meron kasi na strainer, may sariling nut siya, tapos tsaka nyo ilalagay yung tailpiece. Dito, ayan, strainer, tapos rubber, yung mga rubber niya. Napaka-importante itong rubber gasket, huwag nyo tatanggalin kasi itong rubber gasket, siya yung mag-avoid para hindi siya mag-leak yung ating ano, pag ginagamit din natin yung laboratory. Kasi, napapansin ko yung iba, nilalagyan ng sealant. Huwag nyo lalagyan ng sealant kasi, halimbawa, nagka-problema or kakalasin nyo yung ating strainer. Ayun, mahirapan kayong magtanggal pagka may sealant. Basta ayos lang yung kabit ng ating rubber gasket. Hindi siya mag-leak, guys. Yan. Kasi nakadesign talaga siya na hindi nalagyan ng sealant. Ito ng rubber gasket niya. Para, halimbawa, nagbara or meron tayong gagawin or magre-repair tayo. Hindi na kailangan pang magtanggal ng silat. May hirapan pa kasi tayo, yan. Mabilis yan tanggalin kapag gaganyan lang yan. Yung gasket, strainer, gasket, tapos dito sa ilalim, another yung rubber gasket niya. Tapos dapat tama yung posisyon. Yan. Kasi pagka hindi tama ang posisyon, kahit sabihin nyo may rubber gasket, pwede siyang mag-leak, guys. Yung ating ano, laboratory kapag ginagamit na. Yan. Bigay natin. Tapos yung tailpiece niya. Yung tailpiece, siya yung magsisilbing nut niya. Yan, kailangan itong rubber gasket, maganda yung lapat niya sa laboratory. Huwag niyong hayaang ma-deform kasi pag na-deform siya, kahit tama yung kabit nyo, pwede siyang mag-leak. Yan. Ito yung tailpiece niya. Siya na yung magsisilbing nut natin dito sa ating ano, strainer. Yan. Habang hinihigpitan nyo, check nyo yung inyong rubber gasket, baka ma-deform eh. Yan. Tapos kahit di na kayo maglagay ng sealant, sigurado hindi mag-leak yan. Yan dapat ganyan, guys. Kung makita yung rubber gasket, hindi siya nag-deform. Sigurado yan, hindi mag-leak kapag kaganyan. Tapos yung gasket din dito, yun yung mag-a-avoid para hindi, ano. Although meron niyang overflow sa gilid ng ating strainer. Yan. Tapos lagid natin yung ating ano, flexible loss dito sa gripo para sasalpak na natin. Kapag kaganyan kompleto na, nakabit na yung P-trap, itong flexible loss, basta na natin itong ipapasok do sa diniril natin na screw kanina. Ito, ayan. Kumbaga, kahit mag-isa lang tayo, hindi tayo mahirapan. Basta na lang natin ikakabit yung laboratory. Kahit wala tayong tagawak. Ito yung resulta ng ating nut. Ayan. Pagka ganyan, medyo matibay siya kaysa yung wall bracket. Then, kabit naman natin itong ating angle valve. Yan yung valve natin na magsusupply ng tubig dito sa ating laboratory. Ayan. Para pag nagka-problema, papalit tayong faucet, i-off lang natin dito sa angle valve. Tapos, paglalagay nitong ano, nitong flexible hose dito sa ating angle valve, kailangan di kayo gagamit ng pipe wrench or ano, kung gamit man kayo 1/4 turn lang, then kamay, mas maganda kasi hand tighten na lang eh. Ayan, ito may kasama namang ano, pang higpit or pang tight nitong ating ano, pwede itong gamitin nyo, pero konting pihit lang kasi pag napahigpit ito, pwede siyang ano, matipak. Ayan. Tapos pag nakita nyong hindi nagalaw ito ilalim, ayan, pwede siya mag-leak. Tapos huwag kayong gagamit ng ano, ng Teflon, pwede mag-leak yun, guys, pagka meron nun. Then, kabit ko naman tong P-trap. Ayan, tapos may gasket dito, pakita sa inyo. Yan, okay na yung ating ano, P-trap na ikabit natin. Yan, tapos ito yung gasket dito, yung rubber na yan.
Pwede yung lagyan sealant yan, pero yan yung mag-a-avoid kasi para hindi, kumbaga, mayroong mga pumasok lobas na ipis dyan kasi galing yan sa sewer or bumalik yung amoy, isa rin yun. Kasi hindi yan, kumbaga, dumaan sa P-trap, kaya pwedeng dun bumalik yung amoy niya, guys. Yan. Okay na, tapos ito namang water closet yung ilalagay natin. Bubuin ko yung water closet niya, tapos siya yung ilalagay natin dito. Yan. Kalimitan pag binirin yung water closet, yan, ganito. Nakakabit na yung yung mga fittings do sa ating flash, gagaya itong flash valve, yan, do sa tangke, kumbaga nakabit itong mga fittings na to. Tapos itong fill valve, siya magpupo ng tubig, tapos si flash valve, pag nag-flash kayo, yan. Tapos ito yung gasket, ito lang yung nakaiwalay. Kailangan itong gasket na to, ay kabit nyo kasi pag hindi yan nailagay do sa pagitan itong water closet tsaka ng tangke, pag once nag-plus kayo, pwede siyang mag-leak. Yan. Tapos ito yung gasket din dito sa screw natin kasi yan, yan yung mag-a-avoid para wag mag-leak yung ating tangke. Yan guys, kabit na natin tong itong ating tangke dito sa ating water closet. Yan. Kaya pakita ko pagbubuin to para if ever mag-DIY kayo sa pagbubuo ng water closet, kayang-kaya ninyo. Tapos yan yung gasket. Wag niyong kakalimutang hindi ilagay yan kasi kahit napakaraming sealant ang ilagay nyo, once nag-plus kayo at wala yung gasket na yan, pwede yan mag-leak guys. Yun yung kasi mag-a-avoid na para wag mag-leak. Halimbawa nag-flush kayo, pwede mag-leak yung tubig niyan. Tapos ito yung mga screw niya, yung maghahawak sa pagitan ng ating tangke at water closet. Ayan, may mga gasket din yan para hindi tumulo yung tubig naman. So ayan, lagay na natin tong water closet natin dito. Actually dapat is i-drill ko lang to, pero tumawag niya kumpare ko doon sa binilan kasi wala kasing kasama siya na toilet plunge, kaya semento yung gagamitin natin pag fix nito. Ayan, kaya ginawa ko dito, ginuhitan ko lang muna siya, ayan, para doon tatama yung butas. Yan kasing butas na yan, dyan nakatapat yung butas ng water closet natin. Kailangan sumakto yan doon sa guhit na inilagay natin. Doon sa dito, semento yung gagamitin natin. Kasi itong bowl na to walang kasama pala na toilet plunge. Yun. Tsaka bolt. Dapat ibobolt lang natin naka toilet plunge. Yun yung naging problema. Tinawag ng owner ng kumpare ko. Yung daw gantong brand walang kasama. Yun, kailangan na magamit to. Sunday ngayon, parang walang available na mabili. Yun, iyaan na lang natin ng semento. Yun na lang ang magiging natin, semento at adhesive. Huwag kayong gagamit ng puro semento kasi pwedeng matipak. Malutong kasi yung purong semento pag natuyo. Yun, mabilis mag-crack. Kaya gagamit kayo, haluan yung buhangin. Kung buhangin man, dapat na binistay or naigig pino. Kasi pag may bato, pwedeng tumukod yun dito. Yun. Yun ang problema sa ganito pagka semento ginamit. Pag nagkaroon ng bara, yun, magtitik-tik pa kayo para lang matanggal si toilet bowl. Yun yung problema dun Pero compare kayo nakabolt lang dito, tsaka dito, sa toilet plunge, yun. Mabilis siya matanggal kapag may problem si toilet bowl. Yun yung pinagkaiba nun kapag ka naka-bolt lang compare sa naka-semento talaga yung ating water closet. Yan guys, yun yung semento natin. Medyo dapat ang halo niya matigas din. Huwag masyadong malambot para pag-level natin nung or pag-push natin nung water closet, mabilis natin siyang ma-level kasi pag sobrang lambot, mabigat din yung water closet. May part na lulubog siya, may part na nakaangat. Yun. Yan. Tapos ayan, nakita niyo hindi siya ganun kalambot. Mayroong mga part na wala pa. Para pag-press natin, lalabas yung ibang semento. Tsaka natin tatanggalin yung awas ng semento. Yan. Tapos level muna natin siya. Yan, may mga part na kailangan natin siyang tuunan para tumama sa level yung dalawang side tsaka yung unahan ng ating water closet. Yan, level natin siya para mas maganda or mabilis gamitin. Yan, pag na-level na natin, ito yun. Lilinisin natin to tapos bubuhos natin tubig yan kasi may mga sementong naiwan or nalaglag doon sa PVC, kailangan matanggal kasi titigas yun. Yan, pagka ganyan na, bubuhusan natin ng
tubig ito para madala yung tubig or yung sementong nalaglag sa PVC kasi pwedeng tumigas yun sa PVC pag mula ng bara. Yan. Lilinisin na lang natin ito, pa-flat na lang natin. So guys, medyo nalinis natin yung toilet bowl. Tapos, try natin i-flush para makita natin kung may leak. Nabuhusan ko na naman siya kanina para matanggal yung mga naiwang semento doon sa PVC or sumamang semento. Yan, flush natin para makita natin kung may leak. Kasi, yun ang problema din kapag hindi tayo gumamit ng gasket nitong toilet flange. Yan. Pwede siyang mag-leak dito sa side na yan. So far ngayon naman nag-flush tayo. Kita nyo, walang nalabas na tubig sa side. Yan, okay na yung ating mga fittings. Yung lavatory, water closet, yan. Two-way faucet, shower head, or telephone shower, lahat yan. Tapos may tubig na siya. Yan. Kumbaga nagana na lahat. Naikabit natin lahat, yung mga fittings niya. Yung bidet, nakalagay na rin dito sa ating ayan. Ito yung tubig niya, ayan, ganyan kalakas yan guys. Tapos dito lang iba yung knob nung shower tsaka nung faucet. Tapos ito yung natin, yung ating sa lavatory. Yan, open natin. Yun check natin. Yan, wala naman siyang leak guys. Yun atin, walang leak yung ating P-trap. Yan. Tapos yung ating water closet na flush na natin kanina, okay na siya lahat guys. Ayan, maraming salamat po muli sa panonood nyo sa video natin. Doon sa mga walang sawang nanonood sa atin, maraming salamat din po. Follow nyo na rin po yung FB page natin na House Doctor Tutorial. Nag-upload din tayo ng mga video doon. At maraming salamat po muli sa inyong lahat, sa mga walang sawang sumusuporta, nagtitiwala sa atin kahit hindi tayo kilala, tumatangkilik, nagpapagawa, kinokontak tayo. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. At napakalaking tulong po lahat ng nagagawa nyo. Yan, maraming salamat po talaga. Yon. At kita po ulit tayo sa next video natin. Ayan. Tapos doon sa mga nag-comment, minsan di ko nasasagot. Gagawa ko na lang ng video yung mga tanong ninyo. Ayan, para mas malinaw yung mga tanong niyo, mas maintindihan. Yan. Maraming salamat po. Stay safe.